Noong 2004, nagulantang ang kapulisan ng Granby, Colorado sa Amerika. Sa natanggap nilang tawag na isang rumaragasang sasakyan ang di umano ay nag-aamok at walang habas na inaararo ang isang planta ng semento, bangko at maging ang munisipyo mismo ng kanilang bayan. Sakay sa mga patrol cars, agad silang nagpunta sa lugar kung saan naroon ang sasakyan. Ngunit laking gulat nila nang makita ang itsura nito na isang dambuhalang bulldozer na napapaligiran ng makakapal na bakal na tila sa mga pelikulang Transformers lang nila napapanood. Niratrat nila ito gamit ang lahat ng kanilang dekalibreng baril at tinawag na rin nila ang SWAT upang ito ay pahintuin. Ngunit hindi man lang nagasgasan ang naturang bulldozer. Kaya sa puntong ito ay tumawag na sila ng Apache helicopter upang ito ay paulanan ng bala at bombahin. Kung hindi, maraming buhay at ari-arian ang nanganganib na masayang. Ito ang true story ni Marvin H. Mayer, ang isang mabait na mamamayan na naubos ang pasensya dahil sa pagsasawalang bahala sa kanya ng gobyerno roon at gumawa ng isang tila indestructible na purong bakal na sasakyan na ginamit niya upang maghasik ng lagim sa buong pamayanan. Mr. Goodbye! Ano kaya ang gagawin mo kung mayroong isang rumaragasang 60 tons na armored bulldozer ang umaararo sa bahay mo? Malamang, imbis na subukang daanin sa puwersa ang pagpigil sa bulldozer at kumprontahin ang taong nag-ooperate nito, ay kakaripas ka na lang ng takbo at luhaang panoorin kung paanong ang ari-arian mo na pinag-ipunan mo ng mahabang panahon ay mabilis na walang awang dinimolish ng isang mamang nag-aamok sa galit. At ito nga ang ginawa ng mga residente ng Granby, isang maliit na bayan sa Colorado, USA, nang ang isang dating tahimik at palakaibigan nilang kapitbahay na si Marvin H. Mayer ay biglaang naging banta sa seguridad ng buo nilang pamayanan. Gamit-gamit ng kanyang kamanghamanghang engineering skills, nagulat ang mga otoridad sa Granby. Maski na ang kanyang mga kapitbahay nang makita nilang ang dating humble na welder ay gumawa ng isang tinawag nilang homemade tank para ipadama umano sa lahat ang kanyang matinding galit laban sa tao at bayan na di umano'y tinalikuran at tinraidor siya at ang negosyong inaalagaan niya ng matagal na panahon. Bago pa man naging isang domestic terrorist sa mata ng madla noon sa Colorado, simple at tahimik na buhay ang kinagisna ni Marvin. Sa katunayan, isang payak na muffler repair shop na may pangalang Mountain View Muffler ang kanyang pinapatakbo sa bayan ng Granby, Colorado. Ayon nga sa isang sikat na meme, "It ain't much, but it's honest work." O ibig sabihin, hindi man magarbo, at least may trabaho. Bagamat tila payapa ang buhay na mayroon si Marvin kung titingnan sa labas, masalimuot at magulo naman ang mga personal niyang laban sa buhay. Isa marahil sa pinakadinamdam ni Marvin ay noong nagkaroon ng matinding pagtatalo o zoning dispute sa pagitan niya at ng Doshef family. Para sa madaling pagpapaliwanag, ang pamilyang Doshef ay nagpaplanong magpatayo ng isang malaking concrete plant o planta ng semento malapit sa property ni Marvin. Hindi naman nagkulang ng payo ang mga otoridad sa Granby kay Cody Doshef, ang padre de pamilya ng pamilya Doshef, na makipag-usap at makipagnegosasyon kay Marvin upang bilhin ng piraso ng kanyang property kung saan balak itayo ang ilang parte ng kanyang concrete plant. Ganun pa man, tila kinibit-balikat lamang ito ni Cody Doshef at pinatuloy ang pag-construct ng planta na walang pahintulot kay Marvin. Umabot ang bangayan na ito sa opisina ng mayor kung saan lumabas ang kontrobersyal na desisyon na pumabor ang batas sa pamilya Doshef. Sa kabila ng daing ni Marvin ng matinding polusyon at ingay, pinayagang ipagpatuloy ang pag-construct ng cement plant noong 2001. Hindi lamang yon, ang planta o bano, sabi ni Marvin, ay haharang sa kaisa-isang daan papunta sa kanyang muffler repair shop. Kaya kung magpapatuloy ang konstruksyon ng planta, hindi may iwasang malulugi at tuluyang magsara ang kaisa-isang bagay na pinagkukuhanan niya ng pang-araw-araw na kabuhayan. Dahil sa kontrobersyal na desisyon ng mayor, napilitan si Marvin na paulit-ulit na magpasa ng petisyon sa mga otoridad upang i-rezone at patigilin ang pag-construct ng planta. Ngunit lahat ng kanyang mga apela at kasong inihain ay sunod-sunod na ni-reject, maski na ang kanilang local na newspaper ay inilathala kung gaano raw kadesperado si Marvin na patigilin ng isang business na maaaring magpasok na maraming trabaho sa kanilang lugar. Nang sinabi ng Zoning Commission ng Granby na pinal na ang kanilang desisyon, naging hudyat ito ng pagpundi ng bumbilya ni Marvin, dala ng pinagpatong-patong na galit at pagkadismaya ng mahabang panahon. At sa oras na ito, dahil hindi na niya alam kung sino pa ang dapat lapitan, maski na mga otoridad na dapat ay magtatanggol sa mga naaapi ay tila tinalikuran ang kanilang tungkulin. Minarapat niya na ilagay sa kanyang sarili ang mensahe na gusto niyang iparating kay Cody Doshef. At iyon ay ang "Get off my property, uumalis ka sa bakuran ko." Ayun nga lang, dala marahil na malubhang pagkapikon at galit, sumobra at naging mapanganib ang mga sumunod niyang hakbangin.
Dahil hindi nadala sa matinong usapan ng issue, ginamitan ni Marvin ng dahas ang kanyang paraan upang siya ay mapansin. Gamit-gamit ang kanyang naipon na pera, bumili si Marvin ng isang Komatsu D35A bulldozer. Nang tanungin kung para saan niya gagamitin ang makinaryang yon, sinabi niya lang na gagamitin niya ang bago niyang bulldozer upang gumawa ng alternatibong daan papunta sa kanyang muffler shop. Ngunit lalo pang nadadagdagan ang kanyang puot dahil nang mabili niya ang bulldozer ay sabay naman siyang tinaga ng Colorado Sewer District sa kinakaharap niya ring problema sa sewage kung saan dinoble ang presyo ng singil ng naturang ahensya upang kumpunihin ang baradong daluyan ng wastewater sa kanyang property. Dito na sa puntong ito marahil napasabi si Marvin ng I am at my limit o sa Tagalog ay punong-puno na ako. Upang maghiganti sa pamilya Dos Chef, mga otoridad at kanilang lokal na press, mayor at mga tauhang tinalikuran siya sa oras ng pangangailangan. Unti-unting tinransform niya ang kanyang Komatsu D35A bulldozer sa isang homemade armored bulldozer na tinaguriang Killdozer. March 2003, binenta ni Marvin ang kanyang bahay pati na rin ang kanyang muffler shop. Nang tanungin ng mga pinagbentahan kung bakit niya binenta ang mga ari-ari ang pinaglalaban niya para protektahan nung una, ang sagot lamang ni Marvin ay, to finish some work, o sa Tagalog ay may tatapusin lang ako. At dito niya ibinuhos ang buo niyang oras, lakas, pera at galit sa pagkukumpuni ng Killdozer. Una, siya ay gumawa ng mataas na pader sa kanyang maliit na garahe upang itago sa madla ang kanyang ginagawang proyekto. At sa araw-gabi niyang pagbubuhos ng lahat ng kanyang makakaya upang ipadama lang ang galit na kanyang nararamdaman. Tila hindi lang ang Komatsu bulldozer ang nagbago ng anyo, maski na si Marvin ay tila naging isang bagong tao na rin. Habang metikulosong pinaplano ang kanyang pag-aamok, nagsulat at nag-record ng audio tapes si Marvin na di umano'y plano ng Diyos ang paghahasik niya ng karahasan. Ang kanyang gagawin raw ay di umano'y ganti ng langit para sa mga mapang-api sa kapwa. At para sa kanyang tila evil master plan, saktong-sakto ang nabili niyang Komatsu bulldozer. Gamit-gamit ng kanyang welding skills at ang tibay ng Komatsu bulldozer, pinalibutan ni Marvin ng 2.5-inch steel plates ang sasakyan upang magsilbing armor laban sa mga bala ng baril at pampasabog na maaaring pumigil sa kanyang mga plano habang siya ay pasugod. Bagamat ang mga modifications na ginawa ni Marvin sa kanyang bulldozer ay lalong nagpabigat dito, ang hydraulic track motors naman ng Komatsu ay hindi bumigay at naging sapat upang kargahin ang bigat na mga ininstall niyang mga aparato sa kanyang tila obra maestra. Bukod sa armor, naglagay din si Marvin ng 5 kamera sa bulldozer upang mag-provide sa kanya ng all-around visibility habang dinadrive ang literal na killing machine sa loob. Ang bawat kamera ay nakapaloob sa isang 76mm bulletproof plastic na nakalink sa 3 monitor sa loob kung saan nakapwesto ang driver. May mga air nozzles din na naka-attach malapit sa mga kamera upang sa oras na mawala ng vision ng mga ito dahil sa dumi, pupusit-sit lamang si Marvin ng hangin para malinisan ang mga lente upang hindi magkaroon ng obstruction ang kanyang vision. Nag-install din ng air conditioning system si Marvin sa loob ng tila pugon na bulldozer upang hindi siya masuffocate o maluto ng buhay sa init ng oras ng umaatikabong bakbakan. Sa loob ng Killdozer, makikita ang mga galon ng ekstrang langis, pagkain, gamot, mga bala, tissue at starter fluid, mga indikasyon na pangmatagalang rampage ang balak ng isang nag-aamok na Marvin H. Mayer. Bukod sa mga aparato, ang Killdozer ay tadtad rin ng mga high-powered at high-caliber na mga baril. Isa na dyan ang isang 50 caliber Barrett M82 semi-automatic rifle na naka-attach sa likurang bahagi nito. Isa ring 5.56mm semi-automatic rifle ang handang rumatrat na naka-attach sa unahang bahagi ng Killdozer. Isang 5.7mm Ruger Mini 40 naman ang nakaabang sa kanang bahagi at sa loob may kargadang 357 Magnum revolver si Marvin at isang 9mm P11 na pistola na ready sa oras na mawala ng bala ang kanyang mga primary na paputok. Sa madaling salita, hindi papayag si Marvin na sumuko ng hindi lalaban. June 4, 2004, bandang 2:20 ng hapon, ang kilabot na Killdozer ay naitala ang una nitong gusaling sinira, ang mismong workshop kung saan binuo ni Marvin ang kanyang tila weapon of mass destruction. Binangga ni Marvin ang shutter ng kanyang workshop at dali-daling nagtungo sa cement plant ng kanyang katunggali, si Cody Dos Chef. Nang marating niya ang planta, sinubukan mismo ni Cody kasama ng ilan niyang mga tauhan na pigilan ang Killdozer. Ngunit anuman ang kanilang gawin, i-jam man ng mga metal rods ang kadena ng Killdozer o paputukan ng kanilang pistola ang armored na sasakyan, wala itong epekto at patuloy lang sa pagraragasa at pamiminsala si Marvin.
Sinubukan rin ni Cody na harangin ng front-end loader ang killdozer. Ganun pa man, tila nagmukhang laruan lamang ito na naitulak pabalik at hindi kayang pumigil sa halimaw na sasakyan ni Marvin. Walang nagawa si Cody at ang kanyang mga kasamahan kundi panoorin kung paano i-demolish ng killdozer ang plantang pinaghirapan nilang itayo. Sa mga oras na ito, dali-dali naman ang responde ng kapulisan ng Colorado upang pigilan ng killdozer na makapagdulot pa ng mas malaking pinsala. Buong puwersa nilang pinaputukan ito gamit-gamit ang kanilang mga M4 rifles, ngunit tila hindi man lang nagasgasan ng sasakyan. At parang isang nag-aamok na toro, ibinaling ng killdozer ang pansin nito sa mga kapulisan at dali-daling susuwagin ng mga ito dahil ano pang magpulasa ng takbo ang mga walang kalaban-laban na otoridad. Tumiklop na parang lata ang sasakyan ng pinuno ng mga pulis na naroon na si Under Sheriff Glenn Trainor. Bagamat sinubukan ni Trainor na pigilan ng driver ng killdozer sa pamamagitan ng pag-akyat nito sa sasakyan at paghahanap ng lagusan papasok, ngunit sadyang mahusay ang pagkaka-welding nito at wala siyang makitang opening. Bagamat sa ilang minutong pag-inspeksyon nila ay may nakita silang tila vent na lusutan ng hangin upang makahinga ang driver sa loob. Sinubukan ni Under Sheriff Trainor na paputukan ng 6 na beses si Marvin sa loob mula sa vent na yon at hinagisan ng isang flashbang upang pansamantala sanang ma-disable ang driver ng killdozer. Ngunit tila hindi man lang natinag si Marvin at patuloy pa rin sa pagraragasa ang sasakyan niyang tila nasa gitna ng isang umaatikabong gera. At sa puntong ito, tila nasa isang demolition spree si Marvin. Matapos ang cement plant ng mga dough chef, ibinaling naman ni Marvin ang kanyang killdozer, galit at atensyon sa Mountain Parks Electric Company building at sa Maple Street Builder's Office. Ang mga ahensyang ito ay nilapitan niya dati at walang ginawang aksyon sa kanyang mga hinaing laban sa pamilya dough chef at sa planta nito. Matapos na araruhin ng mga nasabing gusali, dali-dali naman siyang nagpunta sa kanyang main target. Ang institusyon sana na magtatanggol sa kanya noong una, ang Groundby Town Hall o munisipyo. Sa kanyang pagdating roon, hindi niya pinalagpas ang ilang mga inosenteng gusali, maski na ang mga pambatang palaruan sa kanyang pag-aamok. Ilang mga gusali pa ang dinimolish ng killdozer tulad ng Liberty Savings Bank, ang kaisa-isang traffic light ng Granby, ang Sky High News Building at iba pa. Sa mga oras na ito, sinubukan ng kapulisan na pigilan ang killdozer sa pamamagitan ng mas matataas na kalibre ng baril tulad ng mga shotguns na may barricade penetrating rounds at double-aught buckshot na pinakamalakas na bala ng shotgun. Sinubukan na rin nilang paputukan ng 50 caliber rifle ang armor ng killdozer. Ngunit walang talab ang mga ito sa kunat ng sasakyang pandigma ni Marvin. Hindi rin nakaligtas ang Thompson & Sons Excavating, ang family business ng yumaong mayor ng Granby na nagbigay ng go signal sa mga dough chef para itayo ang kanilang cement plant nung buhay pa ito. Kahit na naroon pa ang byuda ni Mayor na si Thelma, 82 years old na, walang habas na inararo ni Marvin ang gusali para sa pinaniniwalaan niyang ganti ng langit. Dahil tila walang paraan para pigilan ng killdozer, sinubukan ng isang sibilyan na magbuhos ng propane gas sa killdozer at silaban ito sa pag-aakalang madaling masunog ang makina ng Komatsu. Ngunit hindi man lang inapakan ni Marvin ang preno at patuloy pa rin ang killdozer sa kanyang demolition spree. Dahil dito, napilitan na ang local law enforcement ng Granby na i-contact ang Colorado National Guard upang mag-request ng isang AH-64 Apache attack helicopter upang tuluyang paulanan ng bala at iparalisa ang killdozer. Ganun pa man, ilang oras pa ang lumipas bago pa rumisponde ang kanilang nire-request na air support. Sa mga oras na yon, ilang mga businesses pa tulad ng Wrangler Tire Store, 7-Eleven at ang Copycat Printing Office. Dahil di pa rin dumarating ang air support na inaasahan sana ng mga otoridad sa Granby na pipigil sa karahasan ni Marvin, napilitan silang magpwesto ng isang wheel tractor scraper na mas malaking sasakyan sa daan ng killdozer. At sa kabutihang palad, tila naubos rin ang buenas sa side ni Marvin. Dahil sa walang hindong pagragasa ng killdozer, mga pagharang ng otoridad ng kung ano-anong bagay, kasama na rito ang wheel tractor scraper, at sa bigat na dinadala nitong bakal na armor, nag-leak ang hydraulic fluid at antifreeze nito dahil ano pang mag-overheat ang killdozer at magdulot ng engine failure sa sasakyan. Nang tuluyang mag-shutdown ng killdozer, wala namang sinayang na panahon ng mga otoridad at dali-daling pinalibutan ang sasakyan. Bandang 4:30, ang SWAT leader na si Norm Rimmer ay inireport na may isang malakas na putok ng baril ang umalingaw galing mismo sa loob ng killdozer.
Dahil sa takot na baka may mga patibong na pampasabog ang naka-attach sa killdozer, hindi agad nilapitan o binuksan ng mga otoridad ang sasakyan. Hinintay muna nila na i-secure ng Grand County SWAT team ang perimeter at hinayaan ng mga bomb demolition experts upang i-assess ang sitwasyon. 10:42 PM, sinimulan ng subukang i-dismantle ang mga armor ng killdozer ng SWAT team at matapos ang ilang oras, nakumpirma ng mga otoridad na wala nang hininga si Marvin. Ang putok na narinig nila nung una ay senyales pala na hindi pa pahuling buhay ang kawawang mama. At sa puntong ito, opisyal nang natapos ang demolition spree ng killdozer. Bagamat pinangalanan ng madla na killdozer ang sasakyang gamit ni Marvin, wala namang naiulat na naging casualty o namatay sa kanyang pag-aamok. Sa katunayan, sa design notes na naiwan ni Marvin sa kanyang workshop, pinangalanan lamang niya ito na MK o Marvin's Komatsu Tank. Bagamat naging marahas siya sa mata ng marami, nakakalungkot lamang isipin na dahil sa hindi patas na pagtrato ng mga kinauukulan sa kanya, napilitan ang dating tahimik at mapayapang tao na makagawa ng dahas at ialay ang kanyang buhay para lamang mapansin ang kanyang daing na tila walang nakikinig. Ang true story ni Marvin Himeyer ay naging paksa ng maraming mga documentaries, mga libro at maging ng isang Netflix documentary na pinamagatang Thread. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.